Martial Peak, Kabanata 5073. Pagpapahusay ng isang giant halberd. Sinundan niyang kay si Zago sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo. Pagkatapos nilang bumaba ng halos 3 kilometro, nakarating sila sa isang malaking kuwebo kung saan umihip ang mainit na hangin sa kanilang mga mukha. Habang inangat niyang kay ang kanyang ulo at nagulat sa kanyang nakita. Iyon ay dahil mayroong natural na earth fire sa kanyang kuwebo sa ilalim ng lupa. Ang omnipresent na mainit na hangin ay bumuga mula sa earth fire na iyon. Sa kuwebang ito, may ilang bakas ng mga paghihigpit na itinakda ng mga tao at ang buong kuweba ay natatakpan ng isang grand array. Ang sentro ng grand array ay kung saan nagtipon ang earth fire. Mayroon ding ilang sari-saring materyales na nagkalat sa paligid ng kuweba. Mukhang marami na sa mga materyales ang ginamit dito dati. Sumimangot si Yang Kai na may naguguluhang ekspresyon. Nag-shuffle si Zagu patungo sa gitna ng grand array. Ang kanyang aura ay tila nag-trigger ng kapangyarihan ng grand array at ang earth fire, na sapat na init upang matuno ang metal, ay dumating mismo sa kanya. Hindi pinansin, tinapan ni Zagu ang kanyang kamay ng black ink strength at iniabot ito sa earth fire. Nang bawiin niya ang kamay niya sa earth fire, may hawak siya. Lumayo siya sa gitna ng grand array at ipinasa ang bagay kay Yang Kai. Tingnan mo ito. Kinuha ito ni Yang Kai gamit ang dalawang kamay at agad na nakaramdam ng mabigat na bigat. Kahit sa lakas niya ay bahagyang bumaon pa rin ang mga braso niya, na nagpapakita kung gaano kabigat ang bagay na ito. Ito ay isang higanteng halberd na mga 15 metro ang haba at kasing kapal ng paa ng tao. Ang higanteng halberd na ito ay mukhang awkward sa mga kamay ni Yang Kai, ngunit bagay ito sa laki ni Zago. Ito. Sinuri ni Yang Kai ang higanteng halberd sa gulat. Habang sinusuri niya ito gamit ang kanyang divine sense, hindi nagtagal ay may napagtanto siya. Nilikha ba ito ng isang human artifact refiner? Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Zagu na may pagtataka. Saan mo ito nakuha? Dahil sa kanyang paningin, nakikita niya na kahit na ang higanteng halberd na ito ay ginawa ng isang human artifact refiner, hindi ito ganap na pino. Ito ay mas katulad ng isang kalahating tapos na prototype. Ang ganitong uri ng sandata ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan dahil madaling sirain ito ng sinumang Heaven Opening Realm Master. Mayroon akong Black Ink Disciple na may kaunting alam tungkol sa artifact refining. Gumugol siya ng maraming oras at mapagkukunan sa paggawa ng bagay na ito para sa akin. Natigilan si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na iyon ang kwento sa likod nito. Dahil sa kanyang mungkahi kaya napagpasyahan kong itayo ang aking estate dito. Ang lugar na ito ay may earth fire na kailangan niya para sa artifact refining para magamit niya ng husto ang kanyang mga kakayahan. Sa kasamaang palad, bago niya matapos ang pagpino sa bagay na ito, siya. Bago iyon, nag-iwan siya ng setup at sinabi sa akin na alagaan ang bagay na ito sa earth fire. Sinabi niya na marahil ito ay magagamit pagkatapos ng 100 taon o higit pa. Nang marinig iyon, umiling si Yang Kai. Walang silbi. Dahil ang pundasyon ay hindi matibay, walang kabuluhan ang patuloy na pagpapakain nito. Napakunot ang noo ni Zago. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Wala akong ideya kung anong uri ng mga nagawa ng iyong dating Black Ink Disciple sa Tao of Artifact Refining, ngunit ang bagay na ito ay mukhang pangkaraniwan sa akin. Ang pundasyon ng artifact na ito ay naitakda na, kaya kahit na ito ay inalagaan ng 100 taon, makakakuha ka lamang ng isang low-grade na artifact. Nagliwanag ang mga mata ni Zago. Sinasabi mo ba na mas mahusay ka kaysa sa kanya sa artifact refining? Napangiti si Yang Kai. Oo naman. Isang nabalisa na si Zago ang nagtanong. Kung aayusin mo ito, ano sa palagay mo ang magagawa mo rito? Pagkatapos ng ilang sandali ng deliberasyon, sumagot si Yang Kai. Ang mga artifact na ginagamit ng tao ay ikinategorya sa low, mid, at high grade, na tumutugma sa grado ng Heaven Opening Realm. Ang mga taong maaaring gumawa ng high-grade artifact ay tinatawag na artifact refining grandmasters. Ang aking mga kasanayan sa artifact refining ay karaniwan, kaya malayo ako sa pagiging isang grandmaster. Gayunpaman, hindi magiging mahirap para sa akin na gumawa ng mga artifact sa mid-grade. Si Yang Kai ay gumugol ng 10 taon sa pag-aaral ng artifact refining, at ang nagturo sa kanya ay si Chai Hao, na nagmula sa Divine Cauldron Cave Heaven. Si Chai Gao ay ang ika-6 na disipulo ni Dong Guo Anping, at kahit na hindi siya kasing husay ng isang mahusay na Grandmaster tulad ni Dong Guo Anping, siya ay isang Grandmaster pa rin. Sa tulad ng isang tao bilang isang guro, kahit sino ay lalagaw ng husto kahit gaano pa kahirap ang kanilang kakayahan.
Bukod dito, maraming pagkakatulad sa pagitan ng artifact refining at ang alchemic daw. Bukod pa rito, si Yang Kai ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na may pambihirang lakas at kakayahan. Sa loob ng 10 taon na ginugol niya sa pag-aaral ng artifact refining mula kay Chai Hao, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng husto. Ngayon, ang kanyang daw ng artifact refining ay umabot na sa ikatlong antas ng pangunawa, ang taking first steps. Gayunpaman, dahil sa limitasyon ng kanyang kakayahan sa daw na ito, nakatadhana na hindi makakamit ni Yang Kai ang magagandang bagay sa artifact refining. Marahil ay magagawa niyang pinuhin ang mga high-grade artifact balang araw kung patuloy niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan, na gagawin siyang Grandmaster. Gayunpaman, iyon ang magiging limitasyon na hinding-hindi niya malalampasan sa buong buhay niya. Hinding-hindi siya maaaring maging Great Grandmaster tulad ni Dong Guo Anping. Tulad ng natutunan ni Yang Kai mula sa isang Grandmaster mula sa Divine Cauldron Cave Heaven, anuman ang kanyang antas ng artifact refiner ngayon, ang kanyang paningin ay mas matalas kaysa sa karaniwang artifact refiner. Kitang-kita niya ang mga kahinaan nitong dambuhalang halberd. Hindi niya inaasahan na si Zago ay may subordinate na isang artifact refiner noon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang paraan ng paggawa ng higanteng halberd na ito, ligtas na ipagpalagay na ang artifact refiner na nagpino nito ay hindi masyadong nagawa sa daw na ito, at dahil wala siya, malamang na nawalan siya ng buhay sa larangan ng digmaan. Sa kabutihang palad, ang artifact refiner ay nakagawa man lang ng setup upang payagan ang higanteng halberd na mapakain sa Earthfire, kaya posibleng makakuha si Zago ng low-grade artifact sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, bilang isang feudal lord, hindi makakatulong sa kanya na gumamit ng isang low-grade artifact sa labanan. Samantala, lalong nasa sabik si Zago. Hindi ka dapat magsinungaling sa akin. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagtanong. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Patunayan mo sa akin, kung gayon. Gumawa ako ng isang artifact batay sa isang ito dito. Ibibigay ko lahat ng materyales na kailangan mo. Kung magtagumpay ka, bibigyan kita ng gantimpala. Patas na, direktang sumang-ayon si Yang Kai dito. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa unang lugar, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay magiging maayos. Bukod dito, mayroon ng isang kapaligiran na kailangan ng isang artifact refiner. Masasabing nakuha ni Yang Kai ang pamana na naiwan ng dating Black Ink disciple ni Zago. Nang maramdaman niya ang higanteng halberd gamit ang kanyang mga kamay at sinusuri ito, nagkomento si Yang Kai. Masayang gumawa ng isang ganap na bagong armas. Kahit na ang bagay na ito ay medyo hindi maganda, at ang anyo nito ay natapos na, ang mga materyales na ginamit ay mahalaga. Kailangan ko lang ay enhance. Anong kailangan mo? Ihahanda ko sila para sa iyo. Tanong ni Zago na puno ng sigla. Sumagot si Yang Kai. Kunin mo lang ako ng ilang cultivation materials. Yung mga bagay lang ang kailangan mo. Nagulat si Zago. Tumanggo si Yang Kai. Hindi ito mahirap. Naglabas si Zago ng space ring at ipinasa ito kay Yang Kai. Sa tingin mo ba sapat na ito? Matapos itong inumin, napagtanto ni Yang Kai na maraming heaven opening pills at ilang set ng 5th grade at 6th grade na materyales. Ang mga pinagmulan ng mga materyal na ito ng 5th grade at 6th grade ay hindi masubaybayan. Gayunpaman, ang mga tao lamang ang maaaring magpino ng heaven opening pills, at ang mga ito ay kapakipakinabang lamang sa mga tao. Maliwanag na nakuha ni Zago ang mga tabletang ito mula sa larangan ng digmaan. Sa paghusga mula sa bilang ng heaven opening pills sa singsing na ito, itinuring ni Yang Kai na si Zago ay nakapatay ng napakaraming human soldiers. Habang pinipilit ang sarili na manatiling kalmado, inalis ni Yang Kai ang space ring at sinuri ang grand array sa kuwebang ito. Lumingon siya kay Zago. Nasaan ang array plate na ginagamit upang kontrolin ang grand array na ito? Sinampal ni Zago ang kanyang sariling noo. Tama. Nang matapos ang kanyang mga salita, inihagis niya ang isang array plate kay Yang Kai, na kinuha ito at sinimulang pinuhin ito. Hindi naging mahirap na pinuhin ang bagay na ito, kaya isang dosenang paghinga lang ang kailangan ni Yang Kai bago matapos. Sa pagkakaroon ng token na ito, mayroon siyang ganap na kontrol sa grand array sa lugar na ito. Sa tulong ng Earthfire sa lugar na ito, makakamit niya ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati lamang ng pagsisikap. Nang may handa na ang lahat, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagpatawag ng kumikinang na pilak na martilyo. Ang walang pangalang martilyo na ito ay ibinigay sa kanya ni Chai Hao. Ito ay ginamit ni Chai Hao noong siya ay mas bata pa, ngunit ito ay hindi na ginagamit matapos ang kanyang mga kasanayan ay bumuti at siya ay nakakuha ng isang mas mahusay.
Kung hindi dahil sa katotohanan na si Yang Kai ay medyo may talento sa Tao of Artifact Refining, at nasabik siyang matuto, hindi sana ibinigay ni Chai Hao ang sentimental na martilyo sa kanya. Kahit na ang bagay na ito ay hindi nakapakipakinabang kay Chai Hao, ito ay isang simbolo ng kanyang paglaki na may espesyal na kahulugan dito. Bagamat ito ay walang silbi kay Chai Hao, ito ay mahalaga kay Yang Kai, at dahil sa kanyang antas ng artifact refining, maaari lamang niyang gamitin ang isang maliit na bahagi ng buong potensyal nito. Wala ring kabuluhan para sa kanya na gumamit ng mas mahusay na mga tool dahil hindi niya mailabas ang lakas ng mga ito sa kanyang mababang pangunawa. Dahan-dahang itinusok ni Yang Kai ang mabigat na higanteng halberd sa lupa upang tumayo ito ng tuwid. Nakita ni Zago na itinaas ni Yang Kai ang martilyo sa kanyang mga kamay at pilit na hinampes ang higanteng halberd. Sa sandaling itinaas ang martilyo, ang apoy ng lupa sa kuweba ay galit na dumaloy sa martilyo, na nagpaki ng pula sa tool. Isang nakakabinging kalabog ang narinig. Ang isang strike ng ganoong intensity ay dapat nasirain ang buong kuweba. Ngunit ang kakaiba ay ang lahat ng puwersa ay nanatili sa loob ng higanteng halberd nang hindi ito nakatakas mula sa sandata. Ito ay tila dahil si Yang Kai ay may ganap na kontrol sa kanyang lakas, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang lahat ng ito. Napataas ang kilay ni Zago sa nakita. Para sa lahat ng layunin, ang isang feudal lord ay katumbas ng isang 7th grade human master. Gayunpaman, itinuring ni Zago na wala siyang eksaktong kontrol sa kanyang lakas. Ipinakita nito ang malaking pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ni Yang Kai at sa kanyang sarili at naisip niya na hindi nakakagulat na nagawang pumatay ni Yang Kai ng napakaraming Black Ink clansmen sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang nakita ay nagpagulo sa kanya. Noong nakaraan, naobserbahan niya mula sa gilid ng gumawa ang kanyang Black Ink disciple ng ilang artifact. Bagamat wala siyang alam tungkol sa Tao of Artifact Refining, nakikita niya na ang paraan ng pagpino ng kanyang Black Ink disciple ng mga artifact ay may isang tiyak na kagandahan at kahihiyan dito. Sa kabilang banda, brutal at prangka ang diskarte ni Yang Kai. Kumbaga, buong lakas lang siyang hamampes. Habang naguguluhan si Zago, narinig niya ang isa pang kalabog sa susunod na sandali. Ang sunod-sunod na kalansing ay patuloy na naririnig at sa tuwing hahawakan ni Yang Kai ang martilyo, tila ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga pagitan ng mga welga ay tumpak, at sa tuwing itinataas niya ang martilyo, ang earth fire sa Grand Array ay iguguhit dito, na nagiging sanhi ng pagsunog nito. Mayroong 81 strike sa kabuuan habang pinalo ni Yang Kai ang higanteng halberd mula sa dulo ng talon nito hanggang sa puwitan ng kanyang baras. Sa una, walang napansin si Zago, ngunit sa paglipas ng panahon, nararamdaman niya na ang prototypical giant halberd ay dumaan sa isang uri ng pagbabago. Gayunpaman, ang pagbabagong anyo ay masyadong malabo na hindi siya sigurado kung siya ay nakakakita ng isang ilusyon. Pagkatapos ng 81 strike, medyo naging unstable ang aura ni Yang Kai. Pagkatapos ay inimbak niya ang martilyo at naupo nang nakakross ang mga paa bago nagpasok ng isang dakot ng heaven opening pills sa kanyang bibig. Alam ni Zago na ang lakas ni Yang Kai ay bumagsak bilang resulta ng pinsala sa kanyang miniature universe, kaya hindi siya nang ahas na abalahin siya dahil ang huli ay dapat na maubos sa lahat ng pagmamartilyo. Martial Peak, Kabanata 5074. Thousand Tempering Art. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay naging matatag ang aura ni Yang Kai at iminulat niya ang kanyang mga mata. Si Zago ay humakbang pasulong at ginaya ang mga tao sa pamamagitan ng pagkupo ng kanyang kamao. Maraming salamat, Brother Yang. Ngumiti si Yang Kai. Huwag mong banggitin, Brother Zago. Dahil nagtiwala ka sa akin, natural na hindi kita bibiguin. Isang naguguluhan na si Zago ang nagtanong. Napanood ko ang aking Black Ink disciple noon na nagpino ng mga artifact, ngunit ang paraan ng ginawa niya ay iba sa iyo. Bakit ganun? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Maraming paraan ng artifact refining sa mundo ng tao, at ang bawat sect ay may kanya-kanyang sariling diskarte sa artifact refining. Wala akong ideya kung saang sekta kabilang ang iyong Black Ink disciple, ngunit ang aking pamamaraan ay pinangalan ng Thousand Tempering Art. Ito ay mula sa isang napakasinaunang sekta sa mundo ng tao at ito ay isang paraan na sinubok na sa panahon. Nang marinig ang kanyang paliwanag, tumanggo si Zago. Nakikita ko, si Yang Kai ay hindi lamang nagsasalita ng walang kaparirikan. Ang paraan na ginamit niya para mapahusay ang higanteng halberd ay pinangalan ng Thousand Tempering Art. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay lalong angkop para sa pagpino ng mga nakakasakit at nagtatanggol na artifact. Maging sa Divine Cauldron Cave Heaven, tanging ang mga taong may hawak na mahahalagang posisyon ang may karapatang linangin ito. Natutunan ni Yang Kai ang artifact refining mula kay Chai Hao,
At sa pag-uutos ni na Dongguo Anping at Zhong Liang, natural na walang itatago sa kanya si Chai Hao. Sinundan ni Yang Kai sa pagsasabing, huwag kang mag-alala tungkol dito, Brother Zago. Mauunawaan mo ang resulta kapag ang armas ay ganap na napino. Paulit-ulit na tumanggo si Zago. Tiyak na pinagkakatiwalaan kita, Brother Yang. Magpapatuloy ako, kung gayon. Sabi ni Yang Kai, pagkatapos ay tumayo at itinaas ang martilyo. Habang pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan para gumuhit sa Earthfire, paulit-ulit niyang hinampas ang higanteng halberd ng buong lakas. Ang nakita ni Zago ay pang-ibabaw lamang. Sa tuwing hahampasin ni Yang Kai ang higanteng halberd, hindi lang niya na-activate ang kanyang kapangyarihan para gumuhit sa Earthfire, ngunit pinipino rin ang panloob na istruktura ng sandata. Binibigyan ni Yang Kai ang higanteng halberd ng sarili niyang lakas sa bawat pagtama ng kanyang martilyo, dinadalisay at pinapainit ito mula sa loob palabas. Araw-araw, patuloy na naririnig ang nakabibinging kalansing na nagmumula sa kuweba. Ang mga galaw ni Yang Kai ay nagpapalitan ng mabilis at mabagal. Minsan, banayad siya sa mga hampas, na parabang tinatapik lang niya ang sandata, ngunit kung minsan, mabilis at malakas niyang hinahampas ito habang sunod-sunod na kalansing ang maririnig ng sunod-sunod. Kailangan din niyang magpahinga paminsan-minsan. Sa una, si Zago ay nanonood mula sa gilid na may pananabik, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng pasensya sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, nasugatan siya sa nakaraang labanan at hindi pa nakaka-recover, kaya kailangan niya ng oras para gumaling. Kaya naman, lalapit lang siya at titingnan ang higanteng halberd tuwing kalahating buwan. Sa tuwing gagawin niya ito, napagtanto niya na ang sandata ay dumaan sa isang kapansin-pansing pagbabago. Pagkalipas ng 3 buwan, nang muling dumating si Zago, nakita niya na si Yang Kai ay nakaupo sa lupa at nakakross ang mga paa, isang makintab na higanteng halberd na nakatayo ng diretso sa kanyang harapan. Ang higanteng halberd na ito ay mas manipis na kaysa sa orihinal, kahit na ang haba ay nanatiling pareho. Gayunpaman, naramdaman ni Zago na ang sandata na ito ay nagliliwanag ng isang kahanga-hangang aura. Kung ang paunang higanteng halberd ay parang perlas na nababalutan ng alikabok, kung gayon ang isang ito ay nagliliwanag ng nakasisilaw na kinang pagkatapos maalis ang alikabok. Naging mabilis ang paghinga ni Zago. Sa paghakbang niya, hinawakan niya ang higanteng halberd at itinaas ito sa lupa. Matapos hawakan ito, napagtanto niya na ang bigat, haba, at kapal ng sandata ay ganap na tumugma sa kanyang katawan at lakas. Para bang custom-made ang sandata para sa kanya. Mayroong ilang mga abstract na pattern sa baras ng sandata, at habang nilagyan niya ito ng black ink strength, nagsimulang umungol at umungol ang higanteng halberd na parang isang nagising na hayop. Ang mga komplikadong pattern ay nagawang palakasin ang kapangyarihan ng kanyang black ink strength. Hindi niya maiwasang mapangiti. Kahit na ang Black Ink Clan ay may Black Ink strength na maaasahan, at sila ay pisikal na mas matatag kaysa sa humans, hindi nila kayang mag-aral ng artifact refining. Sila ay nagdusa ng napakalaking pagkatalo sa panahon ng mga labanan dahil sa mga artifact na ginamit ng mga tao. Ang mga tao ay may lahat ng uri ng mga artifact na maaaring tumama sa kanila sa mga hindi inaasahang paraan. Habang nag-aaway ang dalawang lahi, maraming Black Ink Clansmen ang napatay ng mga artifact na ginamit ng mga tao. Kung ang Black Ink Clan ay nakagawa ng mga artifact, ang mga tao ay nawasak na ngayon. Gayunpaman, kahit ang isang feudal lord na tulad niya ay nahirapang makakuha ng artifact na kapakipakinabang sa kanya. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang mga artifact na inagaw mula sa mga tao ay hindi angkop para sa kanya. Bagamat mayroon siyang Black Ink Disciple na alam ang isa o dalawang bagay tungkol sa artifact refining sa nakaraan, ang mga kasanayan ng disciple na iyon ay katamtaman. Hindi sumagi sa isip niya na makakakuha siya ng ganoong armas sa araw na ito. Sa pamamagitan ng artifact na ito sa kanyang mga kamay, naramdaman ni Zago na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng 20%. Ang pagtaas ay maaaring hindi gaanong, ngunit maaari nitong iligtas ang kanyang buhay at ibalik ang isang labanan sa isang kritikal na sandali. Higit pa rito, na may ganoong higanteng halberd sa kanyang pag-aari, madali niyang mahaharap ang isang matinding suntok sa kanyang mga kaaway kahit na hindi pinapagana ang kanyang kapangyarihan. Nai-imagine na niya kung gaano siya magiging kahanga-hanga sa susunod na pagpunta niya sa digmaan. Mukhang nasiyahan ka sa artifact na ito, Brother Zago. Biglang narinig na sinabi ni Yang Kai. Nang lumingon si Zago, nakita niyang idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakangiti sa kanya. Oo. Hindi ako magiging mas masaya dito. Napatawa si Zago. Ang bagay ba ay ganap na napino? Sumagot si Yang Kai. Ang iyong Black Ink Disciple ang lumikha ng bagay na ito,
Ang ginawa ko lang ay pagandahin ito. Ito na ang pinakamahusay na magagawa ko sa aking mga kakayahan. Ito ba ay itinuturing na isang mid-grade artifact? Tanong ni Zagu. Oo, tumanggo si Yang Kai. Dahil sa kanyang paningin, naisip niya na ang higanteng halberd na ito ay maaaring ituring na isang mid-grade artifact. Malayo pa ito sa pagiging high-grade artifact. Gayunpaman, isa na itong kahangahangang sandata para kay Zagu, kaya naman natuwa siya. Mayroon kang ilang hindi kapanipaniwalang kasanayan sa artifact refining, Brother Yang. Malayang papuri sa kanya ni Zagu. Ang kinalabasan ng mga sesyon ng artifact refining ay nagmungkahi na si Yang Kai ay higit na mahusay kaysa sa kanyang dating Black Ink Disciple. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Black Ink Disciple ay gumugol ng maraming taon at mapagkukunan, ngunit nakagawa lamang siya ng isang magaspang na prototype. Maraming salamat sa iyong papuri. Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Pagkatapos suriin ang higanteng halberd sa kanyang mga kamay, maingat na inimbak ito ni Zagu at sinulyapan si Yang Kai. Sinabi ko na kung magagawa mong matupad ang aking kahilingan, bibigyan kita ng gantimpala. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang gusto mo? Kukunin ko ito para sa iyo hanggat kaya ko. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko, Brother Zagu? Nagulat si Zagu nang marinig iyon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng isa pang lalaki. Nakuha ko. Gayunpaman, ang isang profound yin spirit fruit ay medyo magastos. Kahit na ibenta ko ang lahat ng ari-arian ko, baka hindi ko kayanin ang isa. Sinabi ni Yang Kai. Kung matutulungan mo akong bumili ng profound yin spirit fruit, magpipino ako ng artifact armor para sa iyo. Ang kalidad ay magiging kasing ganda ng higanteng halberd na ito. Natahimik sandali si Zagu. Hindi niya napigil ang matukso nang maisip niya ang kanyang sarili na nakasuot ng artifact armor at hawak ang higanteng halberd sa larangan ng digmaan, kaya hindi nagtagal ay tumanggo siya. Deal. Idinagdag ni Yang Kai. Kailangan mong ibigay ang lahat ng mga materyales para sa paggawa ng artifact armor, gayunpaman. Siyempre. Kailan ko makukuha ang profound yin spirit fruit? Kukunin ko ito para sa iyo sa loob ng 3 araw. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumalikod si Zagu at umalis. Maliwanag na sinusubukan niyang gumawa ng paraan para makabili ng profound yin spirit fruit. Kahit na isa lang siyang feudal lord, nakaipon siya ng ilang mga pondo sa paglipas ng mga taon, kaya sa totoo lang hindi magiging mahirap para sa kanya na bumili ng profound yin spirit fruit. Pagkaalis niya, nagpakawala ng hininga si Yang Kai. Ang kanyang pinakamabigat na problema ay nalutas dahil nakakuha siya ng isang profound yin spirit fruit. Pagkatapos niyang gawin ang mga artifact para kay Zagu, umaasa siyang ipalaganap ang balita na siya ay mahusay sa artifact refining. Sa ganoong paraan, makakamove on na siya sa susunod na yugto ng kanyang plano kapag tapos na si He Yuan sa pagpapagaling. Si Zagu ay talagang isang tao sa kanyang salita, at pagkaraan lamang ng 3 araw, bumalik siya sa kuweba at nagpasa ng isang kahoy na kahon kay Yang Kai. Pagkatapos kunin ang kahon, binuksan ito ni Yang Kai at nakita ang isang profound yin spirit fruit sa loob. Maraming salamat, Brother Zagu. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ikinaway ni Zagu ang kanyang kamay. Hindi na kailangang pasalamatan ako sa pagtupad sa isang deal. Dapat mong mabilis na pinuhin ang profound yin spirit fruit na ito at ayusin ang iyong miniature universe. Iyon din ang naisip ko. Hindi mo na kita iistorbahin sa ngayon. Ay notify mo lang ako kapag handa ka na. Tumanggo si Yang Kai. Tumalikod si Zagu at umalis sa lugar. Hanggang sa nawala si Zagu sa paningin ay nakuha ni Yang Kai ang profound yin spirit fruit. Kahit na ang World Tree clone ay patuloy na nag-aayos ng kanyang miniature universe, at mayroon ng ilang mga resulta, ang pag-unlad ay medyo mabagal. Wala na siyang masyadong oras na natitira, at sa tulong nitong profound yin spirit fruit, naisip niya na mas mabilis na makakabawi ang kanyang miniature universe. Walang pag-aalinlangan, pinalamanan niya ang profound yin spirit fruit sa kanyang bibig at sinimulan itong pinuhin. Hindi nagtagal, isang mainit na daloy ng enerhiya ang tumaas mula sa kanyang tiyan at kumagos sa kanyang miniature universe. Habang umiikot ang medicinal efficacious ng profound yin spirit fruit, ang nasirang bahagi sa kanyang miniature universe ay inaayos sa napakabilis na bilis. Ang karaniwang cultivator ay hindi makakaranas ng ganoon kabilis na resulta pagkatapos kainin ang spirit fruit na ito. Ang dahilan kung bakit mabilis gumaling ang miniature universe ni Yang Kai ay dahil natulungan din siya ng clone ng World Tree. Gayunpaman, inabot pa rin siya ng 3 buwan upang matapos. Sa sandaling maging kumpleto muli ang kanyang miniature universe, naramdaman ni Yang Kai ang kanyang aura na lumakas.
Siya ay nalulula sa isang pakiramdam ng lubos na kaligayahan. Ang pinsala sa kanyang miniature universe ay nagparamdam sa kanya na parang may kulang. Maging ito sa pag-activate ng kanyang kapangyarihan o paglilinang, siya ay lubhang naapektuhan. Ngayon na ang kanyang miniature universe ay kumpleto na muli, ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ay nawala. Sa labanan laban kay Liu Zian dati, kahit na nagtagumpay siya, tumagal siya ng mahabang panahon at pagsisikap para talunin ang kabilang partido. Kung kakalabanin niya si Liu Zian ngayon, may kumpiyansa si Yang Kai na supilan siya sa ilang hakbang lang. Kahit na ang pinsala sa kanyang miniature universe ay naayos na, ang pagkawala ng pamana mula sa pagsasakripisyo ng mga piraso ng kanyang miniature universe ay kailangang dahan-daang ayusin. Walang nagmamadaling gawin iyon dahil ang pagtatanim ng isang Heaven Opening Realm Master ay tungkol sa pag-iipon sa mahabang panahon. Ang bilis ni Yang Kai sa pagpino ng mga materyales ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Master, at ang mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na pinalalakas ang kanyang pamana, kaya maaari pa rin siyang umakyat sa 8th grade sa isang hindi maisip na bilis. Sa pamamagitan lamang ng pag-akyat sa 8th grade ay maituturing siyang isang mahalagang piraso sa Black Ink Battlefield. Samantala, ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang mga haligi ng lakas sa kani-kanilang Great Passes. Pagkatapos suriin ang kanyang sarili at kumpirmahin na walang problema, pinaandar niyang kay ang kanyang Divine Sense. Hindi nagtagal, nakita ang matipunong anyo ni Zago habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Naka-recover ka na, pakiramdam niya ay iba na ngayon si Yang Kai. Noong nakaraan, palagi niyang nararamdaman na kahit papaano ay hindi kumpleto si Yang Kai, ngunit nawala na ang pakiramdam na iyon. Iminungkahi nito na ang kanyang miniature universe ay ganap na naayos. Martial Peak, Kabanata 5075. Maaaring mabubuhay ang negosyo. Maraming salamat sa iyong tulong, Brother Zago. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ikinaway ni Zago ang kanyang kamay. Huwag mong banggitin, Brother Yang. Deserve mo ang spirit fruit na iyon. Sinabi ni Yang Kai. Ngayong ganap nang naayos ang aking miniature universe, maaari ko nang simulan ang pagpino ng artifact armor para sa iyo. Handa ka na ba? Sagot ni Zago. Naghanda ako ng ilang materyales, pero hindi ako sigurado kung sapat na ba ang mga ito. Tumingin. Nang matapos ang kanyang mga salita, kumuha siya ng space ring. Matapos itong kunin, tiningnan ito ni Yang Kai gamit ang kanyang Divine Sense at napagtanto na maraming mahahalagang bagay sa loob, pangunahin ang mga bihirang mapagkukunan at ores. Sapat na ba? Makakakuha ako ng mas maraming materyales kung gusto mo. Time na tanong ni Zago. Ito ay sapat na. Inalis ni Yang Kai ang space ring. Sisimulan ko agad na pinuhin ang artifact armor para sa iyo. Habang nagtatrabaho ako, mas gusto kong hindi maistorbo. Balitaan kita kapag kumpleto na. Pagkatapos pumayag, umalis si Zago. Noong natututo si Yang Kai ng daw ng artifact refining sa Blue Sky Pass, nakagawa siya ng ilang artifact armors. Gayunpaman, sila ay subpar na mga item sa opinyon ni Chai Hao. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay hindi sapat na pino para sa paggamit ng labanan. Ilalagay nila sa panganib ang buhay ng mga sundalo ng tao sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila na magsuot ng mga ganoong artifact armor at pagpunta sa digmaan. Bagamat hindi sapat ang mga artifact para sa mga tao, magiging napakahalaga ng mga ito sa Black Ink Clan. Sa makatuwid, hindi na kailangang gumawa ni Yang Kai ng dekalidad na artifact, kailangan lang niyang tiyakin na ang artifact armor ay kasing ganda ng Giant Halberd. Dahil sa kanyang kahusayan sa artifact refining ngayon, nagkaroon siya ng kumpiyansa na makamit ito. Inabot siya ng 3 buwan upang mapahusay ang higanteng halberd. Gayunpaman, tumagal lamang siya ng 2 buwan upang lumikha ng artifact armor mula sa simula. May 2 dahilan kung bakit mas natagalan siya. Una sa lahat, ang kanyang miniature universe ay ganap na naayos, kaya siya ay may mas mahusay na kontrol sa kanyang sariling kapangyarihan. Pangalawa, sa panahon ng proseso ng artifact refining, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti din ng malaki. Bagamat gumugol siya ng 10 taon sa pag-aaral ng artifact refining sa Blue Sky Pass, hindi ito sapat na panahon para talagang maasa ni Yang Kai ang kanyang kakayahan. Nangangailangan ito ng mas mahabang panahon ng trabaho at karanasan para sa sinuman upang maging master sa artifact refining. Sa loob ng 10 taong pagsasanay, itinuro ni Chai Hao kay Yang Kai ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Tao of Artifact Refining hanggang sa wala na siyang maituturo sa kanya. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na si Yang Kai ay kapantay na ni Chai Hao pagdating sa kanyang kahusayan sa artifact refining.
Mangangailangan ng isang tao ng daan-daan, kung hindi man libu-libong taon ng pag-aaral at pagsasanay ng artifact refining upang maging isang grandmaster tulad ni Chai Hao. Gayunpaman, hindi na nagawang ituro ni Chai Hao sa kanya ang anumang bagay, dahil naunawaan na niyang kay ang lahat ng teoretikal na kaalaman na ipinasa sa kanya. Kung gaano kalayo ang mararating niya sa Tao of Artifact Refining, depende iyon sa sarili niyang pagsisikap at pagkakataon. Ang paglago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa artifact refining. Kaya naman, nang mapino ni Yang Kai ang artifact armor na ito, ang kanyang kahusayan sa artifact refining ay mas mahusay na kaysa dati, at pagkatapos niyang gawin, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti muli. Ang kalidad ng artifact armor na ginawa niya ay halatang mas mataas kaysa sa higanting halberd, at ang ningning na nagmumula sa armor ay nagmumungkahi na ang artifact ay medyo pambihira. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang divine sense para ipaalam kay Zago ang tungkol dito. Sa kanyang pagdating, masigasig na isinuot ni Zago ang artifact armor at napagtanto na akmang-akma ito sa kanya. Tinakpan ng artifact armor ang kanyang mahahalagang bahagi tulad ng dibdib, tiyan, at likod ng napakahusay. Higit sa lahat, ginawa nitong mas kahanga-hanga siya kaysa sa karaniwan. Halatang natuwa siya. Sa pagkakaroon ng artifact armor at higanting halberd, naramdaman ni Zago na ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay tumaas ng 30 hanggang 40%. Noong siya ay nasa isang one-on-one na laban-laban sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa nakaraan, hindi siya magiging katapat nila. Gayunpaman, sa pagkakaroon ng dalawang artifact na ito, naniniwala siya na madali niyang matatalo ang sinumang karaniwang 7th grade human ngayon. Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto niya na ang mga artifact na ginawa ng tao ay maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao ng labis-labis at ang kanyang mga emosyon ay umaalon. Sa larangan ng digmaan, nagawang i-activate ng humans ang kapangyarihan ng mga artifact habang ang Black Ink Clan ay nakakalaban lamang gamit ang kanilang mga kamao. Hindi katakataka na ang Black Ink Clan ay palaging magdaranas ng malaking pagkatalo sa bawat laban, maging ang mga napanalo nila kalaunan. Ito ay dahil wala silang anumang artifact habang halos lahat ng tao ay may isa o dalawang artifact sa kanila. Kung ang Black Ink Clan ay maaaring gamitan ng mga artifact na ito, magagawa nilang sirain ang human race ng madali. Nasiyahan ka ba dito, Brother Zago? Biglang tanong ni Yang Kai. Hindi ako maaaring maging mas masaya. Paulit-ulit na tumango si Zago, ngumisi mula tenga hanggang tenga. Natutuwa ako na hindi kita binaygo. Tumayo si Yang Kai. Dahil natapos ko na ito, aalis na ako. Nagulat si Zago. Saan ka pupunta? Sumagot si Yang Kai. Bueno, babalik ako sa kastilyo ni Master Territory Lord. Medyo matagal na rin simula noong umalis ako sa kastilyo. Pumunta ako dito para makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit, at dahil naabot na ang layunin ko, at tinulungan kitang gumawa ng dalawang artifact, oras na para bumalik ako. Walang nagmamadaling umalis. Mabilis siyang pinigilan ni Zago. Isang naguguluhang si Yang Kai ay tumingin sa kanya at nagtanong. May iba pa ba, Brother Zago? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumagot si Zago. Brother Yang, kanina lang, tinanong mo ako kung paano kakikita. Napag-isipan ko na, at sa tingin ko may magandang pagkakataon ngayon. Napatawa si Yang Kai. Sasabihin mo ba sa akin na maaari akong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtulong sa iba pang Black Ink Clansmen na pinuhin ang mga artifact? Oo. Tumango si Zago na may tame-time na ekspresyon. Walang duda na sanay ka sa artifact refining, at kung magpino ka ng mga artifact para sa iba pang Black Ink Clansmen, makakakuha ka ng maraming Black Ink coins. Hindi ba iyon ang una mong intensyon? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit tinulungan kitang gumawa ng mga artifact ay dahil gusto kong makakuha ng Profound Yin Spirit Fruit. Ngayong kumpleto na ang aking miniature universe, wala nang dahilan para patuloy kong gawin ito. Ito ay nangangailangan ng maraming oras at lakas upang pinuhin ang mga artifact, at mas gugustuhin kong tumuon sa martial Dao upang maging kapakipakinabang ako kay Master Territory Lord kapag nakipagdigma ako sa kanya. Umiling si Zago. Hindi tama iyan, Brother Yang. Sa pamamagitan ng paglilinang, pinapataas mo lamang ang iyong sariling kapangyarihan. Gayunpaman, kung makakagawa ka ng mga artifact para sa Black Ink Clan, matutulungan mo ang maraming tao na lumakas, at makakatulong din iyon kay Master Territory Lord. Sigurado akong mas handang-handa siyang makita kang pinuhin ang mga artifact para sa Black Ink Clan. May punto ka, pero, Brother Yang, kailangan mo ng mga mapagkukunan upang linangin, tama ba? Gayunpaman, mayroon ka bang anumang mga mapagkukunang iyon sa iyo ngayon?
Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga labi habang tila nawalan siya ng sasabihin. Ilang sandali pa, malungkot siyang sumagot. Ayoko. Nakita mo, si Zagu ay nagpakita ng taos-puso. Ang mga tao ay palaging nagsasabi na dapat patalasin ng isang tao ang kanilang mga kagamitan bago sila magtrabaho. Upang linangin, kailangan mong bumili ng maraming mapagkukunan, ngunit ano ang magagawa mo nang walang black ink coins? Sa pamamagitan ng pagpino ng mga artifact para sa iba, gagantimpalaan ka ng malaki. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yang Kai. Talagang marunong ka, Brother Zagu. Parang pamilyar ka sa maraming kasabihang ginagamit ng mga tao. Nakangiting sagot ni Zagu. Natutunan ko ang mga kasabihang iyon mula sa dati kong Black Ink disciple. Sa anumang kaso, naging tapat ako sa iyo, at hindi ko intensyon na saktan ka sa anumang paraan. Alam ko. Napakunot noo si Yang Kai at napaisip. Sinabi ni Zagu, ano ang dapat isaalang-alang? Kung handa kang pinuhin ang mga artifact para sa iba, gagawin ko ang lahat ng mabibigat na bagay para sa iyo. Kaibigan ko ang maraming feudal lords, kaya sigurado akong interesado silang makakuha ng sarili nilang artifacts. Nag-aalangan na sumagot si Yang Kai. Matagal na mula noong umalis ako sa kastilyo. Kung hindi ako babalik, nag-aalala ako na parusahan ako ni Master Guiliao. Sinabi ni Zagu. Ikaw ang Black Ink disciple ni Master Territory Lord. Dahil wala siya, walang ibang pwedeng mag-boss sa iyo, pati na si Master Guiliao. Well, si Yang Kai ay mukhang natutokso. Kung makikinig ako sa iyo at tutulungan ang mga feudal lord na iyon na gumawa ng mga artifact habang ibinibigay nila ang lahat ng mga materyales, magkano ang dapat kong singilin sa kanila? Agad na sumagot si Zagu. Makakapagsingil ka ng 10,000 black ink coins para sa bawat artifact. Ang kanyang agarang tugon ay nagmungkahi na matagal na niyang pinag-isipan ang isyong ito. Lihim na nagulat si Yang Kai sa kasakiman ni Zagu. Maaaring isipin ni Zagu na hindi niya alam ang kapangyarihan sa pagbili ng black ink coins, ngunit nang manatili siya sa tabi ni Noya noong nakaraan, naunawaan na niya ang halaga ng black ink coins. Ayon sa kanyang pagtatansya, kung mayroong rate ng pag-uusap sa pagitan ng black ink coins at heaven opening pills, ang isang black ink coin ay nagkakahalaga ng 10,000 heaven opening pills. Sa madaling salita, ang 10,000 black ink coins ay nagkakahalaga ng 100,000,000 heaven opening pills, na halos sapat na para makabili ng buong set ng 6th grade na materyales. Siyempre, ito ay isang magaspang na pagtatansya lamang dahil walang sino man ang gumamit ng black ink coins upang i-trade ang heaven opening pills noon, ngunit ang rate ng conversion ay dapat na nasa paligid doon. Ang isang set ng 6th grade na materyales ay malinaw na hindi mahalaga kay Yang Kai, ngunit ito ay malaking pera para sa isang feudal lord na hindi nagmamay-ari ng kanyang sariling ari-arian. Sa kabila ng lubos na pagkakaalam nito, si Yang Kai ay nagkunwaring walang alam at nagtanong. Ano ang mabibili ko sa 10,000 black ink coins? Sumagot si Zagu sa seryosong tono. Isang set ng 6th grade materials. Napabuntong hininga si Yang Kai habang mukhang nagtataka. Hinikayat siya ni Zagu sa pagsasabing. Ito ay isang magandang ideya sa negosyo. Kailangan mo lang gumawa ng ilang artifact para sa iba, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga mapagkukunan. Agad na nagpasya si Yang Kai. Ito ay talagang isang mabubuhay na negosyo. Nang matagumpay na hikayatin ang isa pang lalaki, napatawa si Zagu. Kung gayon, pumayag ka ba? Tumango si Yang Kai. Bakit hindi ako pumayag sa napakagandang ideya sa negosyo? Gayunpaman, upang pinuhin ang mga artifact, kakailanganin kong gamitin ang Earthfire dito. Gayon din, kailangan akong tulungan ni Brother Zagu na makipag-ugnayan sa mga feudal lord na iyon. Hindi angkop para sa isang black ink disciple na tulad ko na direktang makipag-ugnayan sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hahawakan ko ang lahat para sa iyo. Mukhang handa si Zagu para maging matagumpay ang negosyong ito. Tiyak na alam ni Yang Kai ang intensyon ng kausap, kaya tumango siya. Mabuti, maaari nating hatiin ang kita ng pantay-pantay sa pagbebenta ng mga artifact. Nagulat si Zagu nang marinig iyon. Hindi, sobra. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng pagsusumikap, at ang Earthfire ay halos hindi mauubos. Hindi ko deserve ang 50% ng kita. 30% lang ang kukunin ko. Nagulat si Yang Kai dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong ayaw kumita ng mas malaki kapag ito ay inalok sa kanila. Gayunpaman, hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pag-akit sa kanya, kaya tumango siya at sinabing. Kung ganoon, may kasunduan ba tayo? Gagawin natin. Mariing tumango si Zagu. Ngumiti sila sa isa't isa dahil handa silang kumita ng malaki.
Dahil naabot ang isang kasunduan, agad na nagtrabaho si Zago. Matapos sabihin kay Yang Kai na magpahinga sa kastilyo, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na kumalat sa iba't ibang direksyon. Makalipas ang 3 araw, habang naglilinang si Yang Kai, naramdaman niya ang papalapit na aura ng isang feudal lord. Hindi nagtagal ay dumating ang tao at lumapag sa harap ng kastilyo ni Zago. Pagkatapos, pinapasok siya ng subordinate ni Zago. Ang pagdating ng feudal lord ito ay simula pa lamang. Sa sumunod na kalahating buwan, dumami ang mga feudal lords. Gumawa si Yang Kai ng ilang kalkulasyon at napagtanto na mayroong higit sa 10 feudal lords ang naruroon ngayon. Tila si Zago ay may mabuting pakikitungo sa napakaraming feudal lord. Marshal Pick, Kabanata 5076. Bakit hindi mo na lang kami ninakawan? Higit sa 10 feudal lords ang dinala sa reception hall sa kastilyo at pinaupo. Umupo si Zago sa headseat at nakipag-usap sa kanilang lahat. Ang mga feudal lord dito ay pamilyar sa isa't isa. Total, nakatira sila sa teritoryo ni Hiyuan, kaya nagkakilala na sila dati. Natural na curious sila kung bakit bigla silang inimbitahan ni Zago sa lugar na ito, at kahit na pagkatapos ng maikling chat, walang nakakaalam ng dahilan. Nang tanungin si Zago tungkol dito, naging misteryoso lang siya sa pamamagitan ng pagngiti sa katahimikan. Hanggang sa dumating ang huling feudal lord at umupo sa Grand Hall na marahang ipinalakpak ni Zago ang kanyang mga kamay upang maakit ang atensyon ng lahat. Pagkatapos, tumayo siya sa upuan at nakangiting sinabi. Sigurado akong lahat kayo ay curious kung bakit kita inimbitahan. Simple lang, gusto kong ipakita sa iyo ang dalawang bagay. Isang feudal lord, na ang katawan ay lalong matipuno, ay naiinip na nagtanong. Anong mga bagay ang sinasabi mo? Ang isa pang feudal lord, na may mga pakpak sa kanyang likod, ay nagsabi. Zago, itigil ang pagpapahintay at magpatuloy. Wala tayong oras na dapat sayangin. Nang marinig iyon, ngumiti si Zago. Tingnan mo ang iyong sarili. Habang nagsasalita siya, humakbang siya. Nang matapos siyang magsalita ay nakatayo na siya sa gitna ng Grand Hall. Sa harap ng mga mata ng lahat, iniabot niya ang kanyang kamay sa kawalan at inilabas ang isang higanteng halberd na may haba na 15 metro. Kasabay nito, hinubad niya ang kanyang kamisete at ipinakita ang isang artifact armor na tumatakip sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang artifact armor at ang higanteng halberd ay nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag, na nagpakita na ang mga ito ay hindi ordinaryong artifact. Higit sa lahat, ang artifact armor at ang higanteng halberd ay tila custom-made para kay Zago dahil akmang-akma ang mga ito sa kanya. Nakasuot ng isang piraso ng baluti at may hawak na halberd, mukhang kahanga-hanga si Zago. Siya ay lumitaw lalo na namumukod tangi sa mga feudal lord ito. Lahat sila ay agad na naakit sa kanya na may gulat na mga ekspresyon. Dahil sa paningin ng feudal lord ito, makikita nila na ang higanteng halberd at ang artifact armor ay hindi mga ordinaryong artifact. Ang mga ito ay walang alinlangan na ginawa ng isang bihasang human artifact refiner. Habang nananatiling on the spot, tumingin si Zago sa paligid at natuwa sa kanilang mga reaksyon. Sa katunayan, kung hindi niya alam ang background ng dalawang artifact na ito, magkakaroon siya ng parehong ekspresyon kung nakakita siya ng isang feudal lord na nagmamay-ari ng mga ito. Ang matipunong feudal lord, na nagsalita kanina, ay gulat na gulat kaya tumayo siya ng tuwid at naglakad palapit kay Zago. Matapos suriin ang mga artifact, kinatok niya ang artifact armor at bahagyang tumango. Nakakamangha. Ang bagay na ito ay maaaring makatiis sa isang todo atake mula sa akin. Ngumiti si Zago sa kanya. Ito ay tunay na negal iligtas buhay na kayamanan kung ito ay makukuha at todo-todo mula sa isang tao na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang feudal lord. Dahil maaari itong makatiis ng todo-todo mula sa isang feudal lord, maaari rin itong iligtas ang nagsusuot mula sa todoong pag-atake ng isang 7th grade human. Ang feudal lord ay nagsabi sa isang mapait na tono. Napakaswerte mong nakuha ang mga bagay na ito. Mukhang nakakuha ka ng ilang mga benepisyo mula sa pagsunod kay Master Territory Lord sa larangan ng digmaan dati. Sinabi ni Zago, sa palagay mo ba nakuha ko ang mga bagay na ito mula sa larangan ng digmaan? Nagtataka ang feudal lord. Hindi ba? Ngumiti si Zago. Alam mo na ang katamtamang laki ng tao, hindi ba? Paano ko kaya nakuha ang mga bagay na ito mula sa kanila? Ang matipunong feudal lord ay nagulat saglit, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto niyang tama si Zago. Kahit na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga tao pagdating sa kanilang laki, lahat sila ay maliit sa mga mata ng Black Ink Clan. Parehong ang higanteng halberd at ang artifact armor ay malinaw na hindi pag-aari ng tao.
Dapat ay custom-made ang mga ito para kay Zago. Kahit na makuha ng isa pang Black Ink Clansman ang dalawang artifact na ito, mahihirapan siyang gamitin ang mga ito kung masyadong iba ang laki niya sa kay Zago. May naisip ang isa pang feudal lord habang tuwang-tuwa siyang nagtanong. Zago, saan mo nakuha ang mga artifact na ito? Nataman siya ng pako sa ulo. Lumingon si Zago para tingnan ang feudal lord at nagpas siyang itigil na sila. Nakangiti niyang sabi, hiniling ko sa isang tao na partikular na pinuhin ang mga artifact na ito para sa akin. Ano? Hiniling mo sa isang tao na gumawa ng mga artifact na ito para sa iyo. Isang human artifact refiner. Lahat sila ay nabigla. Ang feudal lord na may mga pakpak ay nag-isip at sinabi. Noon, ang royal lord ay nagutos na ang lahat ng Black Ink disciples na bihasa sa artifact refining ay dalhin sa royal city. Saan ka nakakita ng human artifact refiner para tulungan kang gawin ang mga artifact na ito? Tama iyan. Bukod dito, ang mga artifact na ito ay mukhang pambihira. Ang human artifact refiner na kayang gawin ang mga bagay na ito ay dapat na isang dakilang guro. Dapat ay nagtungo na sa Royal City ang naturang Black Ink disciple noon pa man. Bumisita ka ba sa Royal City? Umiling si Zago. Tiyak na hindi ako pumunta sa Royal City, at kahit na pumunta ako, hindi ko posibleng makagambala sa plano ng Royal Lord. Ipinatawag nga ng Royal Lord ang lahat ng Black Ink disciples na mahusay sa artifact refining, ngunit paano kung dumating ang human artifact refiner na ito sa ibang pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Sinabi pa ni Zago. Ang Black Ink disciple na ibinalik kamakailan ni Master Territory Lord ay isang artifact refiner. Siya. Narinig ko na ang Black Ink disciple na ito ay medyo matapang. Dahil lang sa isa siyang Black Ink disciple na naglilingkod kay Master Territory Lord, sinaktan niya si Master Gui Liao pabalik sa pangunahing kastilyo. Umalis siya pagkatapos noon, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nakangiting sabi ni Zago. Nasa tabi ko si Master Territory Lord nang sirain niya ang tao na iyon. Sa aming paglalakbay pabalik, nakipag-chat ako sa Black Ink disciple na iyon, kaya masasabing magkasundo kami. Ang tao na iyon ay dumating sa aking lugar pagkatapos umalis sa kastilyo. Tungkol naman sa mga sama ng loob niya kay Master Gui Liao, alam kong lahat kayo ay may kamalayan sa libangan ni Master Gui Liao. Malubhang nasira ang miniature universe ng tao sa huling labanan, kaya kung susuko siya sa hiling ni Master Gui Liao, ang kanyang grado ay masyadong uurong. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa galit at pumunta sa aking lugar. Tumanggo ang mga feudal lords. Batid nila ang libangan ni Gui Liao. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay nagkaroon din ng libangan na ito, para makarelate sila kay Gui Liao. Nagtanong ang isang feudal lord. Siya ay isang artifact refiner. Ang halberd na hawak ko at ang artifact armor na suot ko ay pinino niya. Siya ay talagang isang artifact refiner, at magaling sa bagay na iyon. Nasaan na siya? Galit na tanong ng isa pang feudal lord. Ang higanting halberd at artifact armor na nasa pag-aari ni Zago ay talagang pambihira. Tiyak na gusto nila ang isang bagay na katulad. Nakangiting sumagot si Zago. Nasa lugar ko pa rin siya. Sabihin mo sa kanya na magkita tayo. Gusto kong gumawa siya ng mga artifact para sa akin. Sumang-ayon sa kanya ang iba pang mga feudal lord. Ngumiti si Zago. Ang dahilan kung bakit ko kayo inimbitahan na pumunta dito ay para tulungan kayong makuha ang mga artifact na gusto ninyo. Maging ito ay isang sandata o isang artifact armor, maaari kang maglagay ng anumang grado. Gayunpaman, ipagpatuloy mo, sinabi pa ni Zago. Ang Black Ink disciple na iyon ay isang bagong dating na walang mahahalagang bagay o mapagkukunan sa kanya. Tiyak na wala rin siyang Black Ink coins para makabili ng mga mapagkukunan. Sa makatuwid, matutulungan kanyang pinuhin ang mga artifact, ngunit kailangan mong bayaran siya ng makatwirang bayad. Ang feudal lord na may pakpak ay pumutok. Dapat siyang igalang na narito tayo upang sabihin sa kanya na gumawa ng mga artifact para sa atin. Ang lakas ng loob niyang humingi ng bayad sa atin. Isang kislap ang sumilay sa mata ng matipunong feudal lord. Zago, sa tingin ko ikaw ang gusto ng bayad, hindi ang tao na iyon. Mataimtim na sumagot si Zago. Siya ang gagawa ng mga artifact, habang ako ay gumaganap lamang bilang isang middleman. Ang pera ay ibibigay sa kanya. Gayunpaman, dahil nangako siyang magbahagi sa akin ng bahagi ng kita, natural na hindi ko siya tatanggihan. Bumantong hininga ang isang feudal lord. Alam ko na ang isang Black Ink disciple ay hindi magiging ganoon kapangahas. Walang imot na pinabulaanan ni Zago.
Ang Black Ink Disciple na iyon ay personal na napinsala ni Master Territory Lord, kaya iba siya sa iba pang Black Ink Disciples. Wala man lang siyang pakialam kay Master Gui Liao. May isa ba sa inyo ang nag-iisip na mas makapangyarihan kayo kay Master Gui Liao? Narinig nila ang tungkol sa nangyari sa kastilyo. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa pagitan ni Yang Kai at Liu Zian ay nagpalaki ng kaguluhan na hindi ito may tatago. Nang marinig ang mga salita ni Zago, hindi siya nagawang pabulaanan ng mga feudal lord na ito. Sa katunayan, tama ang sinabi niya na dahil ang Black Ink Disciple ay wala man lang respeto kay Gui Liao, walang silbi para sa kanila na pilitin siyang pinuhin ang mga artifact para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, siya ang Black Ink Disciple ng Territory Lord, kaya hindi sila maglakas loob na tumawid sa linya. Kung hindi, hindi nila maipaliwanag ang kanilang mga sarili kapag natapos na ang pagpapagaling ni Hiyuan. Mga kapatid, kung mayroong mga artifact na nasa iyo, ang iyong mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol ay lubos na mapapahusay. Maaari nilang iligtas ang iyong buhay sa larangan ng digmaan. Ang ganitong mga kayamanan ay mahirap makuha, kaya ano ang dapat pag-alinlanganan kapag nakuha mo na ang mga ito ngayon? Ano ang ilang Black Ink coins kumpara sa iyong buhay? Maraming feudal lords ang namamatay sa larangan ng digmaan, at kapag nangyari ito, ang kanilang Black Ink coins ay mawawalan ng silbi. Upang maging tapat sa iyo, ginugol ko ang aking buong kapalaran upang pinuhin ang mga artifact na ito. Hindi siya nagsisinungaling, dahil talagang ginastos niya ang lahat ng kanyang pera. Gayunpaman, kasama sa gastos ang Black Ink coins na ginastos niya para makuha si Yang Kai ng Profound Yin Spirit Fruit. Isang feudal lord ang biglang nagsabi. Hindi nakakagulat na humiram ka ng pera sa akin kamakailan. Lumingon si Zagu para tingnan ang feudal lord na iyon. Kung gusto mo ng artifact, bibigyan kita ng 20% discount, at uunahin ang iyong order. Bahagyang tumango ang feudal lord. Ang mga taktika sa pagbebenta ni Zagu ay epektibo. Tulad ng sinabi niya, mahirap para sa kanila na makuha ang kanilang mga kamay sa mga kapakipakinabang na artifact. Ngayon na nagkaroon ng pagkakataon, ayaw nilang palampasin ito. Ang dahilan kung bakit sila nagalit ay ang isang Black Ink Disciple ay may lakas ng loob na singilin sila ng bayad para sa kanyang mga serbisyo. Gayunpaman, ang anumang bayad ay sulit kung makakakuha sila ng mas malaking merito at mapangalagaan ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan. Nagtanong ang isa pang feudal lord. Magkano ang sisingilan ng Black Ink Disciple na iyon? Direktang sumagot si Zago. Kailangan mong ibigay ang lahat ng materyales, at ang bawat artifact ay nagkakahalaga ng 20,000 Black Ink coins. Ano? 20,000 Black Ink coins? Bakit hindi mo na lang kami ninakawan? Ginagago mo ba kami, Zago? Ang mga feudal lord na ito ay nagalit. Dapat pansinin na ang 20,000 Black Ink coins ay isang malaking halaga sa kanila. Kahit na karamihan sa kanila ay nakapag-fork out ng 20,000 Black Ink coins, isang artifact lang ang maaari nilang bilhin. Kung dalawa ang gusto nila, aabot iyon ng 40,000. Ang mga feudal lord na ito ay naglingkod sa Hiyuan Territory Lord, na nangangahulugang hindi sila sapat na makapangyarihan upang magkaroon ng sarili nilang mga independenteng teritoryo at sa gayon ay hindi masyadong mayaman. Sa pamamagitan ng pagbawas ng 40,000 Black Ink coins at pagbabayad para sa lahat ng materyales, mawawala ang lahat ng kanilang ipon. Nahaharap sa kanilang galit, ngumiti lang si Zagu sa katahimikan. Alam niya na gaano man kagalit ang mga feudal lord na ito, sa huli ay sasang-ayon sila, dahil walang mga Black Ink Disciples na makakatulong sa kanila na pinuhin ang mga artifact. Kahit na may mga Black Ink Disciples noon, walang karapatan ang mga feudal lord na ito na kumuha ng mga artifact mula sa mga human artifact refiner na iyon.